Yo 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 yo, what's up Pilipinas? I'm your boy Makoy na Minecraft player na nag-aakalang pro pero laging problema ang dala. So ayun guys, kumain na ba kayo guys? Ayun nga, tinatanong ko kayo kung kumain na ba kayo or what. So, for today's episode, papakita ko muna sa inyo yung natapos ko na yung storage area ko, and look, that's what it looks like. So let's open the door, close it, then we will go to the elevator. Yes, elevator, diba? Hindi naman yung mukhang elevator eh. Tapos tignan nyo yung mga anak ko, diba? Ang cute ng mga anak ko. Copper golem. Hindi ko nga ba alam kung ba't sila ganyan. Pero ang cute naman nila. As you can see in the video, cute naman sila. Tapos ayun yung mga gamit ko. Yan, diba ang dumi. Ayun yung nagawa ko guys. Tignan nyo yung storage room ko, diba? May fox pa dyan na may bato sa bungangan niya. And ayan, para-paras lang yun ang design. Tapos may mga copper golem. Then ayan. So ayun na diba? Ginawan ko siya ng parang ilog style waterfall something. Tas ayun yung mga villagers ko. Ayan, yun yung mga villagers na nakuha ko. Kinidnap ko sila. Village nap. Yes, diba tignan yung angas niya, no? So ayan, magpa-flashback ako. Ganyan ko sila kinidnap guys. Kung nakikita nyo, tumawid kami sa Pacific Ocean. Naghirap kami para makarating dito. Okay. So, ayan nga, ganyan ko sila kinidnap. Tapos, ayan. Ayan, may makikita ko yung copper chest. Tapos, ano po ba? Ayan, may mga ilaw dyan. Ayan, may raft. Akong ginawa. Bamboo. Gawa sa bamboo with a chest. So, ayan, large copper chest. Ayan, palabas yan eh. Parang falls. Papunta sa labas. And, ayan, may tulay. Tapos dito naman yung parang pababa dun sa may parang siyang ilog style. Ayan, diba? Open area siya. Fresh air. Tapos fresh air na nga. Connect with the nature. Yan. Rocket na ako. Tapos diba, tumatalon pa ako. Ang galing. Ay guys, may joke ako. Before tayo magkuha ng resources, ayan muna, tignan mo muna yung mga books. Yun yung enchantment area ko, diba? Ganda. Actually yung books na loot ko lang siya sa stronghold, kasi nakapunta na ako sa stronghold doon sa ilalim ng village na napuntahan ko. So ayan yung mga furnace. So diba, ayan yung furnace. So ang gagawin natin ngayong araw is blacksmith, para maging organized to and para maging maayos yung mga natin, yung mga furnace natin, yung mga pang smelt, ganyan, para may sarili silang place, tsaka may station sila. So ayan, kuha na ako ng mga resources na gagamitin ko. Ayan, mga cobble dip slate, mga gagamitin ko dyan kasi dark. Ang naisip kong gamitin is cobble dip slate, tsaka spruce, kasi napaka-simple lang niya and madali makuha yung mga gamit na yan. So ayan, tingin pa tayo dito. Ayan, may cobble dip slate pa akong nakita. Tapos ayan, meron pa dito cobble smooth basalt and dip slate bricks, dip slate tiles, polished dip slate. Tapos ayan, mag-start na tayo sa pag-build. So, ang una natin gagawin is kukuha ng mga kahoy. Bakit kahoy? Kasi wala na tayong kahoy. Makikita nyo naman sa aking inventory is 19 na lang. Ayan, 25, 26, 7. Tapos, ayan, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Joke, wala pala. Kulang pala.
Tapos ayan, ang dami mong enchanted books, diba? Diba? Ayun nga pala guys, naalala ko na yung joke ko. So, here's the joke. Anong tawag kay Ben kapag may sakit? Or kapag nagkaroon ng sakit? Ano? Ready? 6, 7. Explanation ng joke. Sick, sakit. Si Ben. Si Ben. May sakit si Ben. Sick si Ben. Ano ba naman yan? 6, 7. 6, 7. Angas ng joke ko, diba? Tawa kayo. Ayan. Maghanap ako ng mga resources. Ikot na naman ako ng ikot hanggang sa late na ako makapag-umpisa. Diba? Ang angas ng gawain ko sa buhay. So, ano guys, habang naghahanap ako ng resources and habang mag-build ako, magkwento na lang ako sa inyo kasi hindi ko naman talaga alam sasabihin ko. So ayan, mag-ano muna ako ng mga dirt dito, maglalagay ako para maging flat yung pagtatayan ko ng blacksmith. Ayan, so let's start the story. Ikukwento ko sa inyo guys kung paano ko napadpad sa Arnis. Kasi actually hindi naman ako talaga sporty, like ayoko mag-sports ganyan kasi nasa isip ko nakakapagod, tapos kailangan mag-sacrifice ng grabing time. So inisip ko kung mag-arnis ako, magiging affected lahat sa buhay ko, yung ACADS, yung pagiging campus journalist ko, yan, magiging affected yan. But ayun nga, last year May 2025 nag-start ang lahat guys. So during that time, ano siya, bakasyon yun eh, bakasyon yung May last year. So wala mo ng classes nun, so parang na-boring ako. Ginawa ko guys is, unang ginawa ko bago ako mag-decide na sumali sa Arnis or mag-Arnis, pumasok sa sports ng Arnis, is nag-audition ako somewhere in Korea to be an idol. Tapos ayun nga, nag-audition ako to be an idol. And habang after ko mag-audition, edi syempre boring na kasi puro nagpa-practice ako pagka kunyari natanggap ako or nag-email yung entertainment or yung company na pinag-auditionan ko, mga ganyan, nagpa-practice ako. Tapos ayun, na boring ako. Tapos may dumaan sa FYP ko na Arnis, like yung anyo, yung ganun. Syempre nag-acrobatics sila, ang angas-angas na angasan ako. Di ginawa ko, ginaya-gaya ko, alam niyo yung yung butterfly kick, yung aerial, mga ganun. Nagganon ako na nagganon dito sa bahay dati. Yung unang ganon ko, grabe, bumagsak yung katawan ko. Tapos ayun, nasanay naman na, nabubuhat yun yung katawan ko ngayon. Yun nga, buti na lang after 1 year from now, ano daw ulit, ayun nga, natuto ako mag butterfly aerial, mga ganyan. Tapos ayun, napamahal na ako sa Arnis dahil nung nag-practice ako nung May. Nag-practice lang ako, parang nag-ano ako ng mga basics sa buhay ko. Nag-aral lang ako ng mga basics kasi sa school namin dati walang Arnis. So parang wala naman yan, ganyan lang ako sa utak ko. Then nung intrams, biglang nagkaroon ng Arnis. So ako, hindi ako nag-practice nun. Alam niyo yung anyo, hindi ako nag-practice. Tapos edi ginawa ko kako sa sarili ko. Anong gagawin ko? Ganyan ako. Tapos biglang how many days na lang, syempre hindi ko na alam kung paano ko yung sarili ko kasi pressure na ako. Tapos ayan, nung intrams, ang pinractice ko lang yung yung aerial, yung acrobatics lang niya yung pinractice ko. Hindi, nag-practice ako ng acrobatics kung saan nag-practice. Pero may na-practice kami nun, Team Anyo. So 3 kami nun, si Kian tsaka si Charmaine. Hindi naman kasi alam dati na bawal ang babae sa Team Anyo.
sa synchronize, mga ganyan. So ayun nga, hindi namin talaga alam, as in wala kaming alam nun sa mga event. Like ang alam lang namin, may sa synchronize tatlo lang na tao. Hindi namin alam na tatlong lalaki, tatlong babae, ayun lang ang pwede. Kasi hindi na kami nakapagkuha ng informations nun, kasi sobrang pressure na namin. Kasi 'di ba, puro kasi nga may event nun, may event sa school before the intrams. So ayun, nahirapan kami mag-practice, pero buti na lang nairaos namin yun, yung anyo na yun. As in, ayun nga, hindi namin alam na bawal ang babae, lalaki, tas isa pang lalaki sa synchronize. Hindi, halo-halo kami dun. Pero nagmakaawa kami sa coordinator. Sabi namin, hindi po namin alam, ganyan-ganyan. Tapos intrams pa lang naman po pala kasi to, diba? Napaka hindi ako nagmakaawa pa kami. Pero ayun, buti napayagan. For performance na lang siya. So, ang focus na lang ng namin, ng competition nun, sa solo performances. So, ayun, since wala kaming kalaban, and since kami lang yung may babae sa synchronize, nag-first kami. Tsaka kami lang naman nun yung synchronize. Kasi, bago pa lang yung sports na artist sa school. Then, ayun na, nag-solo ako, single weapon. Tapos yung nabili ko na stick sa SM, yung live stick, yung baston, ang bigat, grabe. Ayun yung gamit ko, diba, naglalag pa. Ang bigat, as in super bigat. Ayun, nag-solo ako. Tapos kung ano yung napanood ko sa TikTok, yung mga paano sila sumigaw, mga ganyan, paano sila tumbling, paano sila mag-butterfly, ayun yung ginawa ko. Like, yung pagkatas ko nagpugay ako. Tapos, puro ako palo. Hindi ko alam gumawa ng pattern pa nun kasi, syempre, baguhan nga. Hindi ko alam gumawa ng pattern. Tapos, bro, nung nag-butterfly kick ako, grabe, buntik na akong matumba. Pero buti na lang, nairaos ko kahit papano. Ayan, naka-gold. So, nung intrams, 2 gold. Ayan, intrams yun 2 gold. So, after nun, is cluster meet na. Na yung 3 school dito sa amin, maglalaban-laban na. So, bali, kami at saka yung isang school lang ang may armies. So, 2 lang maglalaban. Then, inayos namin yung mga mali namin nung intrams, yung babae, yung mga mixed gender, ganyan. Inayos namin yun, as in, hindi na namin inulit yung mixed gender na yan na sa synchronize na 3, 2 lalaki tas 1 babae. Never na namin inulit yan, natuto na kami. Pero ang hindi namin alam, yung weight category. So ayun na nga, pagpasok ng cluster, yung weight category, ayun na, yung weight category ng problema. Tapos, ayun, nag-practice kami, mga 1 month siguro, mga after intrams, hindi, mga weeks lang yun, mga 2 to 3 weeks. Wait, tama, 2 to 3 weeks kami nag-practice ng anyo. So, naghanap na kami ng lalaki, napapalit kay Charmaine. Kasi nga, diba, pero, nasa isang team kami, kalista pa din. So, dito na nabuo ang kalista, guys. Diba? Kinikwento ko yung kalista. Dito nabuo ang kalista. Yung yung kami pa lang, ako, si Charmaine, si Kian, si Ate Yunami, kami pa lang yung member ng kalista nung intrams. Then, nung cluster meet is, syempre, ang akala namin pag hindi kompleto yung limang player sa isang gender is madi-disqualify ka. Hindi pala ganun. Nakadepende yan sa weight category ng player. So, ayun, naghanap kami ng ilan kami nun? 2 lang kami ni Kian. Naghanap kami ng 3 lalaki nun. Yun, 3 lalaki hinanap namin. Tapos, dito na pumasok si Kuya Elias sa line-up na to. Dito siya pumasok, guys. Like, as in, very unexpected ng kalista sa buhay ko.
tas napamahal na ako sa kanila guys. So shoutout sa Kalista, mahal na mahal ko kayo guys. So look, yung build ko tapos na siya. Tas ayun na nga, yung ano na, wait, yung ayan, lalagay ko muna yung furnace dyan. Tapos nung ano na, pagdating namin sa cluster meet, guess what, na-disqualify kami. Why? Kasi yung mga nakuha namin na weight category, hindi namin alam na may weight category kasi. So nagsali ng player, tas ang hindi namin alam is may weight category siya. Ang akala lang namin na may weight category is taekwondo, mga ganyan. So ako, si Kian, mga ganyan, nasa iisang category kami, edi DQ. Tas pinapili yung coach namin ng isa lang na maglalaro. Tas ayun, pinili si Kuya Elias. Yun, doon nag-start ang journey ni Kuya Elias sa Arnis. Yung first ano niya is silver sa cluster meet. Tapos sa babae, DQ din lahat kasi lahat pinweight ay may nakapaglaro. Si Jenny, tapos si Ate Yunami. Si Ate Yunami sa bantamweight and si Jenny sa pinweight. So ayun nga, dalawa lang nakapaglaro sa babae, tapos sa lalaki isa. Sa lalaki si Kuya Elias, sa babae si Jenny, tapos si Ate Yunami. Lahat yon silver. Pero okay lang, experience lang naman and first time, babawi sa susunod, ganyan. Tapos ayan, we did not expect, basta yun, hindi namin in-expect, huwag nyo napansin yung English ko, hindi namin in-expect na makakapaglaro pa kami ng SISDAM, which is sa division na. So buong ano na yan, buong city na namin yan, makakapaglaro kami. Tapos diyan nabuo ang Kalista. Kasi nga diba ano, yung Kalista, yung team namin is consist of 10 players. So ayan, ang players na yan is ako, si Kian, si Kuya Elias, si Chris, tapos si Gian. Sa babae si Charmaine, si Cyril, si Ate Yuname, si Ate Shai, si Ate Antlin. Ayan, nabuo ang Kalista talaga, yung as in buong buo. Tapos during training niyan, may kumontak sa akin guys. So ayan, may kumontak sa akin from Korea. So parang nag-email sa akin something na natanggap daw ako, ganyan. Tapos ayun, nag-isip-isip muna ako, and guess what, kung anong ginawa ko. Inayawan ko na yung audition para sa SISDAM, para sa Arnis. Like talaga, inayawan ko, nag-back out ako. Or basta ibang term, parang hindi na ako sumali, hindi ko na tinuloy yung pangarap ko na yon. Hindi ko na tinuloy yung pangarap ko na mag-perform kung saan-saan, ganyan. Inayawan ko na yon. Tapos ayan, pinagpatuloy ko yung pag-Arnis ko ngayon. Tas minumulto ako, as in minumulto ako nun, yung inayawan ko na yun. Alam nyo kasi guys kung ba't ko inayawan, kasi that time pressure na ako sa ACADS pa lang. Tapos yung time ng training sa ano, para sa division meet, grabe, nape-pressure ako nun. Pero dati kasi hindi ako marunong mag-manage ng time. So last year, tas realization talaga ngayon, parang sinampal lang ako ng realization sa buhay ko. Tapos ayun, hindi ko na tinanggap yung nung na-approve ako dun sa may audition na ginawa ko ng May, di ba ang tagal? May, June, July, August, September, 5 months. Tapos 5 months din ako sa Arnis nun. Tapos ayun, dahil dun tinuloy ko yung pag-Arnis. Kaso nga 17 na ako, and last playing year ko na guys ngayon. Last playing year ko na. Kasi bawal na sa athlete ang 18 years old. Ay, bawal na sa student. Ay, what do you call by this? Bawal na maglaro ang 18 years old sa sports under by DepEd. So, ayun. Ganyan talaga ang buhay, guys. So, ang masasabi ko lang sa mga magbabalak mag-start ng sports na mga bata ngayon, umpisan nyo na, kasi
pag nag-18 na kayo, hindi nyo na mararanasan yan sa DepEd. So, ayun nga, umayaw na ako sa audition ko, tapos pinagpatuloy ko yung sports ko. Pero okay lang yun. Malay natin, sa sports ako mas lalong umano, diba? Pero, okay. Ayun lang. That's my story on how, kung paano ako pumasok sa pag-arnis at kung paano ko sinacrifice yung mga ano ko sa buhay ko. Ganyan. Diba? May nuggets kayo? Baka wala. Yes, baka wala nga. Wala kayo nuggets. Okay lang. So, ayan guys. Iyan na natin yung iron and look at the sunset. It's so beautiful. Look at the sunset, guys. Diba? Kung ano nang sinabi ko. So, ayan, ganyan talaga. And for now, ang ginagawa ko na lang sa buhay ko is aral training, mga ganyan. Aral training ng Arnis training sa journalism. Kasi campus journalist din ako, guys. Column writer. Sa column writing ako. And diba, ang dami ko nang sinabi sa inyo. Nag story time na ako. Hindi ko na yung video na to. So, ayan. So, as you can see, ayan na. Inaayos ko na siya. Nag-smelt ako ng mga stone dito kasi gagawa ko ng parang grinder ba yun? Grinder. Ewan ko. Yung stone cutter. Ayun. Yung stone cutter. Gagawa ko ng stone cutter. Tapos, ayun guys. So, yun na nga. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. At sana nag-enjoy kayo sa kwento ng buhay ko. Diba? Nag-story time ako. Hindi imbis na maglalaro tayo, ano ko sa inyo tong game. Nag-story time ako, diba? Kung ano ginagawa ko sa buhay ko. So, that's all. Goodbye guys. Subscribe.